We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon, hatid namin ng mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dumagsa ang mahigit sa 6,000 estudyante sa pagbubukas ng klase sa Dagupan City National High School. Pero dahil din sa dami ng enrollees, napilitang magpatupad ng shifting of classes ang paaralan. Para sa detalye, may live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, naranasan ng pag-ulan kaninang umaga pero hindi ito naging dahilan para mapuspone ang unang araw ng klase dito sa Dagupan City National High School. Napaghandaan na rin umano ng pamunuan ng paaralan ang mga late enrollees. Mahigit 6,000 estudyante ang pumasok ngayong unang araw ng klase sa Dagupan City National High School. Una nang sinabi ng pamunuan ng paaralan na magpapatupad ng shifting of classes dahil sa kakulangan ng 50 classroom sa paaralan at dahil na rin sa dami ng bilang ng mga enrollees. Very smooth naman since nag-start ng 6 o'clock yung pag-open ng ating classrooms hanggang sa, although during the supposed flag ceremony, hindi na namin nagawa dito sa my gym dahil nga umuulan. Mga teachers na and admin na lang ang nasa gym. All mga estudyante namin ay nasa classroom na to have their flag ceremonies. Ilang learners ang humabol pa sa enrollment ngayong araw. Sinamahan ni Edna ang kanyang anak para magpa-enroll ngayong unang araw ng pasukan. Busy po kasi ma'am sa trabaho kaya hindi po namin magawa-gawang ipa-enroll. May nakatalagang enrollment booth sa open gym. May nakapaskil din na class list kung saan nakalagay ang pangalan ng mga estudyante, section at classroom. Memorable naman daw ang first day of class para sa grade 10 student na si Christian. Kaya naman importante raw na makapture ito ng kanyang camera. First day, gusto ko makita yung mga wonderful smiles ng mga students, lalo na first day, and wonderful smiles ng mga teachers. No worry sa mga estudyanteng nakaligtaang magpagupit dahil isang libreng gupit din ang handog ng alumni sa paaralan. Para sa mga bata na nais, siyempre, hindi nila may time na hindi nila maharap or at least dito, pag dito sa school, may time na sila makapagpagupit. Sa ngayon nga ay hindi pa nakakamit ng pamunuan ng paaralan itong bilang na enrollees nung nakarang school year na 7,555. Kaya naman inaasahan pa nila na mas marami pang late enrollees kasabay nga ng pagbabalik eskwela. More than 500 students ang expected nga na late enrollees within this week kung kailan naman magtatagal itong mga enrollment booth nga na itinalaga dito sa may open gym. Sakali man umano, Chris, nga na hindi makitang pangalan sa may class list ay pwede namang magtanong sa mga guro sa may enrollment booth. Dahil posible raw kasi na mas maagang naipaskil itong mga class list bago pa magpa-enroll itong mga estudyante. 6 o'clock a.m. hanggang 11:40 a.m. nga itong morning shift, habang 12 noon hanggang 5:40 p.m. naman itong afternoon shift. Sa ngayon nga, Chris, ay wala namang binabahang classroom dito sa Dagupan City National High School, liban na lamang sa mga areas o pathways nga ng paaralan, pero meron namang tungtungan ang mga estudyante. Kanina naman ay nag-abiso na si Mayor Belen Fernandez na kanselado ang klase all levels, private and public schools dito sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Nagpatupad din ng suspensyon ng klase ang ilang lugar sa Hilagang Luzon kasabay ng balik eskwela sana ngayong araw. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Nagpatupad ng suspensyon ng klase ngayong unang araw sana ng pasukan ang ilang lugar sa Hilagang Luzon dahil sa epekto ng bagyong Guring. Kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Cagayan, Batanes, Benito Sullivan Isabela, Santiago at Santa Lucia, Ilocos Sur
at mga bayan ng Solsona, Dingras at Carasi sa Ilocos Norte. May class suspension din sa ilang bahagi ng Benguet, Abra at Apayao, maging sa mga bayan ng Bolinao, Manawag at Mangaldan sa Pangasinan. Ang magkaibigang Marvin at Catherine nasa Mangaldan National High School na nang malamang walang pasok. Nakasakay na po kami, tas tinignan lang po yung chat, doon lang po nalaman na suspended na po. Nung nandun na po kami sa tricycle, tapos po may sinabi po yung driver na walang pasok. Doon na po namin tinignan po yung tas wala po palang pasok. Samantala, inaasahan ng pamunuan ng Mangaldan National High School na dadagsa simula bukas ang mga late enrollee. Kahit pumalo na sa 8,016 ang bilang ng enrollee sa Manghay, mababa pa rin daw ito kumpara sa inaasahan nilang bilang. Nakita nga po natin doon sa data na meron pa po tayong mga inaantay na posible na magpatala ngayong araw or bukas kung sakasakali matuloy na nga po itong pagbubukas ng klase po natin. Samantala, nilinaw ng DepEd Region 1 na hindi mandatory sa mga estudyante ang pagsusuot ng uniforme, pero kailangan magsuot ng uniforme ang mga guro. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, eskwelahan sa Kawayan, Ilocos Sur na napinsala ng magkasunod na bagyo, nakisabay pa rin sa pagbabalik eskwela. Tinutukan niyan live ni Ivy Hernando. Ivy? Chris, tila hindi lang doble dagok ang pagdaan at pananalasan ng bagyong Egay at Goring sa Pantay Tamurong Elementary School ng Kawayan, Ilocos Sur dahil ang saglit pero malalakas na ulan nagdudulot agad ng pagbaha sa eskwelahan. Hindi pa man nakababangon mula sa bagyong Egay, muling binaha ang Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur dahil sa walang humpay na pagulan dala ng bagyong Goring. Inakala ng mga guro na aabot ng hanggang dibdib ang baha, kaya napasugod pa sila sa eskwelahan. Takot, kaba, ganon. Akala nga namin mababaha na naman kami nung Sabado at Linggo, ma'am. Nagtaas na naman kami. Nakita nyo, ma'am, hindi pa namin ibinabaw yung mga gamit namin. Naunang nagdesisyon ang pamunuan ng eskwelahan na modular learning sa mga bahay ang ipatutupad. Pero binago at natuloy pa rin ang unang araw ng balik eskwela. Nag-change plan nga ako kahapon nga talagang napakasakit tingnan. Halos 50% po na yung mga classroom natin nabaha na muli ng bagyong Goring. Kaya kahapon talagang hindi pwedeng face-to-face yung magagawang klase natin ngayon. Pero may mga tumulong po no, mga taga-ibang lugar, barangay officials at saka mga purpose. Kaya naiabot natin yung paaralan. Ang grade 5 na si Missy ang unang mag-aaral na pumasok sa eskwelahan. Nakasuot siya ng bota. Masaya siya na nakapasok muli sa paaralan. Excited po ako na makita ko ulit yung mga friends at classmates ko. Sana mabigyan kami ng malibro kasi nabaon sa putik at nabaha. At sana bigyan nyo kami ng iba pang gamit at TV. Kasama sa pagpasok ng mga mag-aaral ang kanilang mga magulang na tumulong na sa paglilinis ng mga naiwang putik mula sa covered court hanggang sa paligid nito. Nalulungkot kasi di namin in-expect na ganito ang mangyari sa school. Natatakot, syempre baka mabaha na naman ulit. Nakapagsagawa ng flag ceremony pero sa kalagitnaan ng klase, muling bumuhos ang ulan. Wala pang isang oras sa pagulan, heto at baha na naman ang paligid ng eskwelahan. At ang nakikitang dahilan dyan, ang baradong drainage canal sa harap ng eskwelahan. Bunsod nito, kinansela na ang klase ngayong hapon sa nasabing paaralan. Chris, ayon sa pamunuan ng eskwelahan, modular learning muna sa mga bahay ang ipatutupad hanggat hindi humuhupa ang baha. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Tutukan sa report. Patuloy
Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil pa rin sa bagyong Guring, nakataas ang signal number 3 sa southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands, signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at extreme northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 naman sa northern at eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Huling namataan ang bagyong Guring sa layong 175 east-northeast ng Apari, Cagayan. Mabagal itong kumikilos pa west-northwest. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas sa par ang bagyong Guring bukas o sa Huwebes. May tsansa ring lumapit o maglandfall yan sa bahagi ng Batanes. Bahagyang lumakas naman ang Tropical Storm Highway na nasa labas ng par at nasa layong 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok yan sa par bukas at tatawagin sa local name na Hana. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Patuloy namang pinalalakas ng bagyong Guring ang hanging habagat na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa ring ulanin ang northern Luzon. May mga heavy to torrential rain sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Cagayan, Cordillera, Zambales at Bataan. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng southern Luzon, pati ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinatutupad ng COMELEC Mangaldan ang numbering system sa COC filing. May ulat si Russell Simorio. Mahabang pila hanggang sa labas ng tanggapan ng COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan sa ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2023 Barangay and SK elections. Nagpatupad na ng numbering system ang COMELEC para maiwasan ang singitan sa pila ng mga aspirant. Inaasahang aabot sa 1,000 aspirants ang maghahain ng kandidatura sa bayan. Talagang dinumog po kami kahapon. Yes po, pero so far we accommodated at least 499 filers kahapon at naging smooth naman po kasi we issued numbers para hindi sila makasingit. Naantala naman ang paghahain ng COC ng ilang aspirants dahil sa kawalan ng documentary stamp sa COC form. Sa Dagupan City, nangunguna ring aberya sa paghahain ng COC ang kawalan ng documentary stamp. Dahil dito, nagulo ang pila ng ilan, kaya naglunsad ang one-stop shop ang COMELEC sa filing venue. In-anticipate na po natin yan, kaya ininbitahan po natin ng BIR, tsaka notary public, and then meron na rin nagsisirox dyan sa labas para one-stop shop. Sana po, kumpleto po lahat ng dokumento, lahat po ng requirements na hinihingi namin para maiwasan po natin yung problema at aberya dito sa pagpipila ng COC. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng pulisya sa mga COMELEC office hanggang sa matapos ang filing period sa September 2. Kasama na rito ang COMELEC checkpoint. Humihingi na po ako ng paumanhin sa magiging abala na may dudulot po nitong malawakan checkpoint po dito po sa ating lalawigan. So ang checkpoint po natin, gagawin po natin ito, depende po sa requirements na security sa bawat bayan po. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ilang paaralan sa Cagayan ang lubog sa baha. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dahil na nga rin sa pag-apaw ng tubig sa mga kailugan ay lubog na sa baha ang ilang paaralan dito sa probinsya ng Cagayan. Unang araw ng balik eskwela, pero sa probinsya ng Cagayan, suspendido ang klase sa lahat ng antas. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo pat ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Guring. Matapos manalasa si Bagyong Guring, nalubog din sa bahang ilang paaralan sa 8 mga bayan sa probinsya.
Sa bayan ng Baggao, umabot na rin ang baha sa harapan ng Remus Elementary School. Ganon din sa San Vicente Elementary School sa Gataran. Binahari ng Rebecca National High School sa bayan ng Gonzaga. Ganon din sa Villagracia Elementary School South District sa bayan ng Bugay. Nasira naman ang bahagi ng silid-aralan sa Santa Teresita National High School sa bayan ng Santa Teresita. Pinangangambahan naman ang pagtaas pa ng antas ng baha sa Bacolod Elementary School sa bayan ng Amulong. Medyo may baha din. Up to this present, ma'am, meron din. Dahil po yung current situation ng school ground namin, wala pong drainage or exit. We have made a recommendation to the governor na i-suspend yung classes to give way doon sa paglilinis ng mga eskwelahan at paglilinis din ng mga kabahayan, ng mga affected ng flood. Patuloy namang ginagamit na evacuation center ang ilang paaralan sa probinsya gaya sa Cabuluan Elementary School sa bayan ng Alcala. As soon as makita naman na safe ay itutuloy na natin yung ating balik eskwela. Samantala, pinangangambahan ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa Cagayan River. Kaninang umaga, biglaan ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga major river system. Sa bayan ng Gonzaga, tulong-tulong na nirescue ng otoridad ang isang mag-anak na natrap sa pagragasan ng tubig. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada at tulay sa pag-apaw ng ilog gaya sa bayan ng Baggao. Sa ngayon, 14 na bayan ang pinaghahanda sa posibilidad ng pagbaha sakaling umabot sa 10 meters ang Cagayan River. Chris, maghapon na malakas ang buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya ng Cagayan dahilan para mabilis din na tumaas ang antas ng baha sa iba't ibang mga bayan. Dito sa aming kinaroroonan sa bayan ng Santa Teresita ay lubog na sa baha yung kanilang paaralan. Ito yung Simpatuyo Elementary School. Ipakita ko lamang yung sitwasyon dahil nag-start yung baha alas 9 kaninang umaga. Dito sa aming kinaroroonan medyo mas mataas dahil elevated portion pero yung mismong school, Chris, yung ating nakikita ngayon, lampas tao na yung baha dyan sa paaralan kaya talagang ang bilis nung pagtaas ng tubig. Ayon nga sa mga teachers, hindi pa nila alam kung paano yung mangyayari dahil usually daw ito ay tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Kung magtutuloy-tuloy pa yung ulan ay possible na tataas pa yung level o yung antas ng baha dito sa kanilang paaralan. Samantala, Chris, kaninang umaga naman ay naglabas na ng abiso advisory ang provincial government kaugnay doon sa executive order ng suspension ng klase sa lahat ng antas ng paaralan. Bukas yan walang klase sa probinsya ng Cagayan. Chris? Maraming salamat Jasmine Gabriel Galban at mag-ingat kayo. Lalaki natagpo ang patay sa dike sa Calasiao, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio. Inaayos na ang bahaging ito ng bahay kung saan paglalamayan ang 51 anyo sa Leopoldo Honrado. Umaga kahapon nang matagpo ang patay ang biktima sa dike sa Barangay Kisban, Calasiao, Pangasinan. Huling nakitang buhay ang biktima noong linggo. Nagpaalam daw itong dadalo sa isang birthday party. Kinakbukasan may sa amin, nagsabi na puntahan niyo siya, nandun siya sa dike, patay na siya, sabi niya. Yun, nabigla kami, nagulat kami. Nasa impluwensya umano ng alak si Honrado bago natagpo ang patay. Hinala ng mga kaanak na may nangyaring foul play sa pagkamatay ni Honrado dahil sa mga nakitang sugat nito. Pero kung natumba siya, hindi siya mamamatay. Magigising agad yan kahit lasing. May dugo dito. Tapos dito may bukol, saka sa ulo 2 sugat. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Maaari po kayo magkapag-ungnayan sa pinakamalapit po na police stations at gagawan po natin ng report po yan at yan po ay i-request po natin sa forensic unit po for autopsy para malaman po natin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nasunog ang 2 palapag na bahay sa Baguio City. Agad na naapula ang apoy na umabot sa Alert Level 2. 4 na mag-anak ang apektado ng sunog na agad nabigyan ng tulong ng DSWD. Ayon sa Baguio City Fire Station, mahigit sa 800,000 pesos ang tinatayang danyos ng sunog. Sa investigasyon, posibleng sanhi ng sunog ang napabayaan na nakasinding kandila. Pag ganun na magsisipitag ng kandila, dito is na secure natin yung kandila.
kandila na yun. Mas magandang ilagay natin sa lalagyanan na may tubig para at least pag naubos na yung kandila is mamamatay na siya. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagpapatuloy ang nararanasang pagulan sa lalawigan ng Abra dulot ng Bagyong Guring. Nagdulot ito ng pagbaha sa ilang kalsada sa bayan ng Bangged, sa barangay Bangbangar. Pahirapan ng mga motorista lalo na ang mga nakamotorsiklo at tricycle. Naiipon ng tubig sa kalsada dahil walang drainage canal. Samantala, inalerto naman ng PDRMC ang mga naninirahan malapit sa Abra River dahil sa bahagyang pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Salpukan ng 2 motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV, ang salpukan ng 2 motorsiklo sa intersection ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Kita ang babaeng rider na papaliko sa isang kanto pero sumalpok sa paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, gumulong sa kalsada ang 2 rider. Sugatan ng 2 na mabilis namang naitakbo sa ospital. Ayon sa isang opisyal ng barangay, nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Sa Bantay, Ilocos Sur, sa pool sa CCTV ang pagtawid ng isang nakabisikleta sa National Highway habang paparating ang isang sasakyan. Kita pa ang pag-iwas ng sasakyan pero nabangga pa rin niya ito. Sugatan sa insidente ang 55 anyos na si Manolito Tabutol na nakabisikleta. Kapag kasadaan ay dapat malawak yung paningin po natin. Tignan po natin yung mga tumatawid, yung mga tao, yung mga sasakyan, saka yung mga nakabicycle, tignan po natin. At doon naman po sa part ng mga nagbebisikleta, tignan din po natin bago tayo tumawid, i-clear din natin baka may paparating. Nauwi sa areglo ang insidente. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Seguridad sa nalalapit na eleksyon, prioridad ng Ilocos Norte Police at COMELEC. Ang detalye sa report. Tiniyak ng Ilocos Norte Police Provincial Office at COMELEC ang kaayusan sa probinsya sa pagsisimula ng barangay at sangguniang kabataan elections. Naging maayos umano ang pagsisimula ng implementasyon ng COMELEC checkpoint at gun ban kaninang madaling araw. Mas pinaigting ang seguridad sa bawat bayan lalo na't 2 beses ipinagpaliban ang eleksyon dahil sa pandemya. Inunahan na namin yung deployment para sa ganun maiwasan natin yung violence. And mas maparami yung checkpoint operations natin at patrolling operations. 0 election-related incidents ang unang araw ng election period sa Ilocos Norte. Mula noong June 1, 2023, 143 firearms na ang isinurrender sa pulisya ng mga kakandidato sa eleksyon kabilang na rin ang kanilang supporters. Bukod sa baril, ipinaalala rin ng pulisya na bawal din ang bladed weapons, explosives, maging ang toy gun sa umiiral na gun ban. So kailangan ng kooperasyon ng lahat, especially mga kandidato at mga botante natin. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, truck nagliyab sa Capas, Tarlac at mag-ama sa Ilocos Norte na sunugan ng bangka sa laot. Narito ang report. Nagliyab ang truck na ito sa MacArthur Highway sa bahaging Santo Domingo 2nd, Capas, Tarlac. Sa paunang investigasyon ng BFP, galing sa Pangasinan ang truck. Nagpark ang driver at pahinante para sana maghapunan. Nabigla na lang ang mga tao sa daan nang lumiyab ito ilang sandali matapos bumaba ang driver at pahinante ng truck. Halos yung buong ulo ng truck is nakain na ng apoy. Tapos yung sa interview namin dun sa mga kita, so sa passenger seat daw nung truck nagsimula yung apoy. Wala namang nasaktan o nadamay sa insidente.
Ayon sa otoridad, posibleng nagkaroon ng problema sa wirings ng truck. Samantala, nasagip ang mag-ama sa Burgos, Ilocos Norte matapos masunog ang kanilang bangka sa laot. Ayon kay Ramil Pante, maayos ang panahon kaya sila pumalaot. Bigla umanong sumabog ang makina ng bangka at nagliyab. Naghanap daw sila ng signal ng cellphone sa laot hanggang sa makatawag ng saklolo sa kanilang pamilya. Walang tinamong sugat ang mag-ama pero bakas pa rin ang takot sa nangyari. Maliit lang din sir pero dalawa yung makina namin. Hanggang lumaki yung apoy. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Sitwasyon sa pagbabalik eskwela ng iba't ibang paaralan sa Hilaga at Gitnang Luzon, tutukan sa report. Sumalubong ang ulan sa unang araw ng pasukan sa lalawigan ng Abra dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Goring. Sa Abra High School sinalang extension sa bayan ng Bangged na isa sa mga binaha noong Bagyong Egay. Problema nila ang kawalan ng upuan sa mga temporary learning spaces. Nasira kasi ng nagdaang bagyo. Kaya't kailangang magdala ng upuan ng mga estudyante sa dalawang klase na mag-aaral sa TLS. Aminado ang mga guro na mahirap magturo sa kanilang sitwasyon lalo't sumabay pa ang pag-uulan. Ipanag po na kaya nga conducive. As a teacher, kami matlatamit at i-waste meet up no at least adami lang timated mga quality education. Unang araw ng pasukan, ngunit nagmistulang unang araw ng enrollment sa Ilocos Norte National High School dahil sa dagsan ng mga humahabol na mag-enroll. Nag-umpisa na ang klase pero nasa pila pa lang ng enrollment ang ilang estudyante. Samantala sa Sarat National High School, inaasahang dadami pa ang mag-enroll dahil hindi pa raw naaabot ang target enrollees na 1,800. Sa ngayon, mahigit 1,400 pa lang ang enrolled na mga estudyante. Bawat minuto mahalin natin yung pagpasok ng ating mga anak. Kaya dapat a week before yung first day of classes tulad ng 29, naka-enroll na sana ang mga anak natin. Sa Lawag City naman, mabigat na daloy ng trapiko ang sumalubong sa mga nagbalik eskwela sa kahabaan ng P. Gomez na itinuturing na University Belt sa lungsod. May traffic enforcers na nagmamando ng trapiko at tinutulungan ng ilang tanod at opisyal ng barangay. May mga sarado ring kalsada na kasalukuyang ginagawa na isa rin sa nagdudulot ng matinding trapiko. Sa Cabanatuan City, nasa mahigit 5,000 mga mag-aaral sa elementary at high school ang nagbalik eskwela sa Lazaro Francisco Integrated School. Ang Lazaro Francisco Integrated School ang isa sa pinakamalaking eskwelahan sa Cabanatuan City, kung saan mayroong mahigit 2,000 mag-aaral sa elementarya at mahigit 3,000 naman sa high school. Panawagan ng mga guro sa mga magulang na ipa-enroll na ang kanilang mga anak. Tiniyak ng pamunuan ng paaralan na walang gagastusin at libre ang pagpapa-enroll. Gab De Luna, One North Central Luzon. Presyo naman ng ilang lowland vegetables sa palengke ng Dagupan City bumaba. Alamin kung magkano sa report. Doble o higit pa ang binaba ng presyo ng lowland vegetables sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Matatandang naranasan ang dobleng pagtaas ng presyo ng gulay matapos ang pananalasa ng Bagyong Egay. 40 hanggang 60 pesos per kilo ang ibinaba ng presyo ng ilang gulay, gaya na lamang ng sitaw, talong, ampalaya at kalabasa, maging ang upo na ibinibenta per peraso. Marami raw ang supply ngayon. Pero mataas ang presyo ng kamatis na pumapalo sa 140 to 180 pesos per kilo. Ang supply ang kamatis ngayon, simula ng bagyo. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Walang tanim ng kamatis ngayon dito sa northern part. Galing pa sa Bisaya, Mindanao area yung kamatis. Going Luzon. Nangangamba naman ang ilang negosyante na baka tumaas muli ang presyo ng gulay ngayong may bagyong nararanasan. Samantala, nagpatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Tumaas ng 70 centavos per liter ang diesel, 30 centavos per liter ang gas at 80 centavos per liter ang kerosene. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.